Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ang tungkol dito sa bumagsak ngayon. Ngayong Lunes lang po nangyari ito. Bumagsak ngayong hapon ng Lunes, October 6, sa Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Kaya pagsamantala ito na di madadaanan sa anumang uri ng sasakyan. Kaya kung mapapansin nyo dito ay kitang-kita sa larawang ito kung gaano katindi ang pagkagiba ng tulay dito sa Cagayan. At kung mapapansin nyo po, mga toneladang bigat na mga dala ng mga 10-wheeler truck dito, mga ka-plastic. So, ito bang mapanganib yung makikita nyo po sa screen na ito. Yan. Diba? Naalala ko tuloy yung nangyari dun sa Cebu na kung saan ay yumanig ang 6.9 na lindol dun sa Cebu. Pero hindi tinablan ang tulay na ito. Tingnan natin tong tulay na ito. Wait. Ito. Yung tulay sa Cebu. Ang pinaka usually na hindi napuruan sa kasagsagan ng lindol nung 6.9 magnitude na lindol, mga ka-plastic. So, napakatibay ng gawa ng mga Japanese dahil biruin mo 6.9 na lindol yon, pinakamalakas sa Cebu. Pero nakita mo naman ang itsura ng tulay na ginawa nila. Magpahanggang ngayon ay ginagamit pa rin, diba? At patibay. Kaya hindi tinipid ng mga construction o ng mga kontraktor o ng engineer ang tulay na ito, mga ka-plastic. Patunay lang talaga na maganda ang mga ginawa ng mga Hapon sa ating bansa. Di kagaya ng mga makabagong teknolohiya o infrastructure na ginawa ng mga Pinoy, DPWH, ay makikita ninyo kung gaano ka barubal yung gawa nila. So, panoorin po natin yung video, yung actual na nangyari dito sa Barangay Pigatan, Alcala, Cagayan. So, panoorin natin. Tahan ng studio. Grabe, no? Kahit yung mga tao hindi madadaanan nito eh. Diba? Nakakalungkot na ganito ang nangyari. Tahan ng studio. Diba? Tingnan natin yung comment. Ayan. Na mga Bisaya eh. Pero tingnan natin yung sa ibang. Sa News 5. Ito. Ay, sorry. Hindi na madadaanan yan, mga ka-plastic. Tingnan natin dito sa GMA News. Ako nang angat to. Wala na tulay ng Pigatan. Wala, puro mga truck. Puro mga
truck. Diba? Laking pinsala nangyari. Ayun, sabi ni Buds Estrella Auxiliac, basta project dumaan sa mga congressman, sure yan, walang quality. Kasi nga ang quality na pupunta sa bahay nila at mga air assets. Diba? Yan. Yung nature na yung gumawa ng paraan para magkahulihan substandards na project. Oo naman mga ka-plastic. Sa mga panahon ngayon na nauuso na yung mga nakawan sa DPWH, talagang lahat gagawin. Titipirin nila yung quality o yung tibay ng isang infrastructure na ginagawa nila doon. Kung nakakalungkot talaga. Substandard, kinakabahan ng mga engineer na gumawa. Actually, hindi sila kinakabahan mga ka-plastic Katunayan nga, meron nga silang ginagawa ngayon na sa Bulacan ay nagbubutas na naman sila. Diba? From the reader, another day, another road repair. Cash out na naman sa Bukawi, Bulacan. Pagpangga ngayon, yung matinong kalsada sisirain ulit para gawing kalsada ulit. Wala talagang mapaglagyan ng perang mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Kahit nasa kasagsagan ng hearing ay meron pa rin talagang nagaganap pa rin na ganitong klaseng project. Talagang hindi sila takot. 'Di ba? Sa mga possibility na kritiko ng mga netizens. 'Di ba? Nakakalungkot na 'yan October 6 pa nangyari Kung kailan nangyari din yung pagguho ng tulay doon sa Cagayan. Talagang sinusulit nila yung bawat sentimo na binibigay sa kanila ng national government. The LGU should be consulted first prior to any government project in their area of the jurisdiction, particularly if the public convenience is at stake. Contractor, happy family, congressman, tiba-tiba. Ano pa nga bang mangyayari? Mga taga Bulacan kasi, mga talagang garapal sa pera yan, mga ka-plastic. Magparamdam tayo, wag puro patawa ng comment, dapat magalit na tayo. Tama yun. Dapat talaga magalit na kayo. Dapat nga yan, yung kasalukuyan nilang binubutas yung kalsada, doon kayo mag-rally. Pwede kayong gumawa ng aklas doon. At bigyan nyo ng halimbawa yung mga ginagawa nila, yung proyekto doon na matinong kalsada, binubutas na naman nila. At talagang hindi sila patatinag kasi alam nila sa sarili nila, mga ka-plastic, na hindi sila makukulong. Magpaangga ngayon, wala pa rin nakukulong na mga congressman, artista, mga senador. Hanggang ngayon, cheering pa rin ang nangyayari. At parang nawawala na yung issue. Kung napapansin nyo, sa mga balita sa radyo, balita sa telebisyon at sa social media, parang unti-unti na pong bumababa na yung algorithm ng flood control project, mga ka-plastic. So, nakikita na natin na malapit na po talagang mawala yung issue at mapupunta lang sa wala ang pagrarally ninyo nung nakaraang September na kung saan 2 ang namatay dahil pinatay na nakasibilyang pulis at nagtago pa sa isang hotel, mga ka-plastic. Yan. Das Makabite naman. Diba? Tingnan mo yung larawan na yan kung gaano kagarapal yung mga gobyerno dyan sa Bulacan. Natingnan mo, ang kinis-kinis pa ng kalsada, napakatino pa. Pero makikita ninyo na binubutas na nila ang kalsada. So, indikasyon na talagang kahit na nasa hearing yung mga akusado like Diskaya at ni Bres Hernandez at saka yung si Saldico, ay
patuloy pa rin gumagawa ng mga kapulastugan dito sa Bulacan na makikita ninyo na wala talaga silang takot, mga kaplastic. Nakakalungkot na parang nababaliwala yung mga hearing at walang nakukulong in the end of the day. Isang wake-up call talaga na dapat talaga gawin na natin yung ginawa ng mga taga-Indonesia, diba? Sa ibang bansa na sinunog nila mismo ang mga ari-arian ng mga magnanakaw, diba? At pinasok din nila ang mga properties doon at pinagnanakaw din nila yung mga ninakaw ng mga magnanakaw. Sana maging ganun. Hindi naman sa ini-encourage ko kayong maging magnanakaw din, pero dapat sunugin nyo na lang yung mga ari-arian na nakamal nila sa pagbabayad natin ng buwis. Diba isang malaking katarantaduhan to, mga kaplastic, na makikita ninyo, ganyan ang itsura. Malinis yung kalsada, maayos pa, bubutasin. Nakakaawa ang bansa natin. Parang nababaliwala lang yung pinaglalaban natin, mga kaplastic. Diba? Nakakalungkot. Ay, tol, turantay. Eh, grabe. May resulta na ginawa ng mga kontraktor. Oh. Bibitin natin, Ben. Wawa talaga ang bansa natin kung ganito. Bigyan may sada. May wala, hindi ko sukol tarang tayo. Talo dagat ka man. Ha? Naghiwalay na talaga eh. No? Dua nga trailer kami tinagsabay na nagdadagsan lang nagpunta ka na kumaysa. Nakaw pa. Oh, talaga nakasinabing Yan, nakaw pa more. Mga congressman dyan. Ilan nyo yung naging resulta. Diba? Dapat kasi pag alam nila mabibigat ang minamanayo nila, uminto muna sa isa, ganun technique para hindi bumigay ang tulay. Gamitin ang utak paminsan-minsan. Eh nako, parang sinisi pa yung mga driver ng trailer truck. Baga, isipin nyo na lang, kaya kung matibay talaga yung tulay na yan, hindi natin kailangan maghinay-hinay. Dahil dyan nabash po siya. Ang mas nakakaalam kasi niyan, ma'am, yung mga punyetang kontraktor niyan. Ang tulay kasi ay pinapagawa para sa lahat ng uri ng sasakyan. Mapaloaded man o maliliit na sasakyan. Ang kaso, nasa Pilipinas tayo. Kaya saan mong mahina ang pagkakagawa. Pinaliwanag naman ni Tep-Tep kay Ma'am Aselma na dapat naman talaga maging critical thinking tayo. Huwag nating isisi sa mga driver kung bakit gumuho yung tulay. Base sa disenyo, kung makikita ninyo, napakanipis po yung brace on the top. Then makikita ninyo na parang bakal lang po yung pinaka-platform niya. So hindi siya actually na makapal na simento na hinaluan na makapal na bakal. Kasi kung matibay talaga yan, dapat ganito ang itsura ng tulay. Yan. Pansinin niyo yung tulay ng ginawa ng Japan sa Cebu. Yung Mactan Bridge. Diba? Ang kapal ng pagkakadesenyo, mga kaplastic, at hindi basta-basta yung brace na ginamit. Talagang alam nila kung ano yung P6, diba? Yung force ng gravity, and then yung pinakabigat na babalanse ng tulay na yan. Pasalamat na lang tayo yung San Juanico Bridge na ginawa ng ating dating lakay Marcos. Gawa rin yun ng mga Hapon, mga kaplastic. Kaya paano na lang kung ngayon ginawa yan sa panahon ngayon.
malamang matutulad din yan sa tulay ng Mactan ay ng tulay ng sa Cagayan na pabara-barang gawa tapos dalawang sasakyan pa lang ang dumaan ay gumuho na agad. So talagang kailangan na nating kalampagin ang gobyerno dahil magpahanggang ngayon hindi pa rin talaga nila inaayos ang kanilang proyekto sa kanilang nasasakupang lugar. At magpahanggang ngayon, meron pa rin nagsisira ng kalsada. Yung mga ayos na kalsada, sinisira pa rin nila. Talagang wala ng pag-asa. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video ng Video Lives 3. Signing off. All right. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.